Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Malapit nang maghari ang Diyos. Malapit nang maghari ang Diyos. Ito po ay madalas nating naririnig. Ano po? Malapit nang maghari ang Diyos. At ang unang marahil sumasagi sa atin, pag pinag-usapan ng paghahari ng Diyos, ito ay ibig sabihin kaginhawahan. Ibig sabihin po nito, maayos na pamumuhay, katarungan, kalutasan sa marami nating problema dahil ang pinag-uusapan natin ay paghahari ng Diyos. Ito ang ibinili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Nung kanyang isinugo ito para magpunta sa iba't ibang bayan. Ang unang-unang sinabi ng Panginoon, ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pero pansinin niyo po, sinabi niya marapit ng malutas ang problema ninyo, magkakaroon ng katarungan kayo, giginhawa na kayo. Pero kasunod ng pangungusap na ito ni Jesus, yung sinabi niya, pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ng mga patay,
pagalingin ninyo ang mga ketongin, palayasin ang mga demonyo, kayo ay maging bukas palad o magbigay. Hindi ba pinag-uusapan natin yung gagawin ng Diyos sa atin? Paglutas sa ating problema? Bakit parang merong ibig sabihin ng Panginoon sa bandang o sa mga sumunod niya agad na sinabi? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kung ang inaasam po natin sa ngayon ay ang kaginhawahan, katarungan, maayos na pumumuhay, kalutasan sa ating mga problema, ito po ay ating makakamtan kung tayo po ay gagawa ng ating bahagi. Kung tayo ay tutupad sa tungkulin po natin. Kung tayo po ay makikiisa sa gawain ng pangangaral, pagpapagaling, pagbibigay, pagdadamayan, pagtutulungan. Yung paghahari ng Diyos, hindi lamang po yan yung katapusan ng lahat. Katapusan, paggunaw ng mundo, hindi po. Ang isa sa mga nais ipabatid ng Panginoon sa atin, kung inaasam natin yung paghahari ng Diyos na mangyari na, maranasan na natin ang maayos sa pamumuhay, ito ay hindi lamang manggagaling sa Diyos na parang ibabagsak na lang sa atin ng biglaan. Hindi. Kailangan meron tayong pakikiisa, meron tayong pakikilahok, meron tayong ambag, may gagawin tayo para makamta natin yung inaasam na maayos na pamumuhay, makatarungan, naibsan tayo sa problema. Ang sabi doon, mangaral kayo. Sabi doon, magpagaling kayo. Bahagi po tayo para makamta natin ang maayos na pamumuhay na ito ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Kahapon po, kami ay nagkaroon ng alumni homecoming sa Holy Apostles Senior Seminary. Doon po ako nagtapos. Yan po ay dyan sa Makati. Pagkatapos po, bago matapos ang meeting namin o ang kabuuan ng homecoming, nagkaroon ng eleksyon. At ang naboto na magiging presidente ng buong alumni homecoming ng aming seminaryo na 40 anyos na, 40 years na po, ay isang batang pare. Isang batang pare. Siyang magiging presidente ng alumni. May mga obispo, may matatandang mga pare, may mga senior clergy. Pero ang nahalal na presidente na mangunguna, isang batang pare. Nung makahawak siya, sabi ng mga pare, speech, speech, speech ng bagong presidente. No? Ano sabi niya? Unang-unang sinabi niya, sabi niya, alam niyo naman po ng pagkakahalal sa akin sa pwestong ito bilang presidente ng ating napakalaking alumni ay ang pakikiisa ng bawat isa. Pakikilahok ng lahat. Ibig sabihin niya, hindi lang ako mangunguna sa paglilingkod. Ang aking pamamalakad sa buong alumni, kasama kayo. Kasama lahat. Tama nga naman. Eto, alumni homecoming. O, kumusta na sa Maynila? Ito po mga pare galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May galing pa sa abroad. Nung makikita ako, alam nila ako'y taga Quiapo. Ang sabi nila, "Uy, totoo ba yung nababalitaan namin? Sa Quiapo, malinis na daw. Wala na raw yung mga vendor. Maluluwag na raw kalsada." Sabi ko, opo. Nakita ko naman po talaga. Maganda, maluwag, maayos. Kasi yun po yung panawagan o advokasya ng aming alkalde ng Maynila. No? Pero alam po ninyo, sinabi naman din ni Yorme yun Hindi lang mag-isa siya na paaayusin, pagagandahin ang lungsod ng Maynila. Kailangan ng pakikiisa ng bawat Manilenyo.
Kung siya lang mag-isa, hindi kakayanin. Kailangan magkakasama. May makikiisa ang bawat Manilenyo. Nangangarap po tayo na maayos na maging mga buhay natin. Ligtas yung ating mga lugar, yung mga barangay natin, malinis, walang tambay, hindi delikadong maglakad paggabi o umuwi ng gabi, na hindi tayo papasukin sa ating mga bahay, hindi tayo nanakawan. Yan ay hangarin ng lahat. Pero alam po ninyo, hindi naman kaya lang ng barangay captain yan. Hindi yan kaya lang ng mga presidente ng Homeowners Association. Hindi lang magagawa ng isang alkalde. Kailangan sama-sama tayo. Makikiisa tayo. Hindi lang tayo maghihintay ng resulta, manonood. Hindi lang kapag hindi narating nakamtan yung pangako, basta na lang magkikritik na tayo, di ba? No, mangpupula na tayo, hindi naman pala totoo yan. Maghihintay na lang tayo at kumukuya-kuya-kuya na lang sa bahay, hindi. Kung nais natin na ganitong klaseng pamumuhay o pamayanan, makiisa tayo. No? Bahagi tayo ng pagkakaroon ng ligtas na mga kalsada, maayos na pamayanan, masayang barangay, at makatarungan at mapayapang lipunan. Bahagi tayo niyan. Ito po ay paalala sa atin mula sa Ebanghelyo. Kung nais din nating magkaroon o makita ang kaharian ng Diyos sa ating bansa, sa ating mga pamayanan, kailangan gawin din natin yung tungkulin natin sa Diyos. Mangaral tayo, maglingkod tayo, magbahagi tayo sa ating kapwa, magmalasakit tayo, maging bukas palad sa pagtulong.